Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 5 negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan. Ito ang napili kong topic dahil namamalaya na ng karamihan sa atin na hindi na sapat ang isang source of income. Lalo na kung isa kang minimum wage earner na may mga bayarin, pamilya at mga pangarap na gustong maabot. Idagdag mo pa ang inflation o patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Kaya yung iba, kahit gustuhin man nilang mag-ipon, hirap silang gawin ito dahil palaging nauubos ang kanilang sahod sa mga gastusin. Ito ang common na problema na kinakaharap ng mga kababayan natin ngayon. Maliit ang income, tapos bihira lang ang increase. Pero pagdating sa presyo ng mga bilihin, taon-taon ay lalong nagiging mahal. Kaya yung income na dati ay sapat, ngayon ay kulang na. Pero lahat ng problema ay merong solusyon. Ang magandang solusyon sa ganitong problema ay ang magdagdag ng bagong mapagkakakitaan. At isa sa pwede mong gawin ay magsimula ng maliit na negosyo. Pagdating sa negosyo, ang common na pag-aakala ng karamihan ay kailangan mo ng malaking puhunan. Kaya ang nangyayari ay bago pa man sila nagsimula, napanghihinaan na agad sila ng loob. Totoo na malaking bagay ang pagkakaroon ng sapat na kapital. Pero hindi lang ito ang nag-iisang kailangan mo sa pagsisimula ng negosyo. Kailangan mo ring i-consider ang ibang mahahalagang bagay tulad ng pagkakaroon ng malinaw na purpose at passion sa iyong ginagawa, skills, determinasyon, sipag at lakas ng loob. Sa katunayan, karamihan sa mga nagsisimulang negosyo ay hindi palaging umaasa o naghihintay sa malaking kapital. Nagsisimula sila sa simpleng business idea, sinamahan ng sipag at tiyaga at habang nasa proseso sila ay doon nila natutunan ang ibang mahahalagang bagay. Hanggang sa nahanap nila ang paraan sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Hindi mo kailangang hintayin na maging perpekto ang lahat. Ang kailangan mo ay magsimula kung anong skill at resources ang meron ka ngayon. Kaya siguraduhin mapanood mo hanggang dulo ang video. At ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Number 1. Food reselling business. Ang food reselling business ay isa sa pinakamadaling simulan na uri ng negosyo, lalong-lalo na kapag meron ka ng ref o freezer sa bahay. Magandang side hustle ito dahil hindi mo kailangan ng malaking kapital o kumpletong kagamitan sa pagluluto. Hindi mo rin kailangang umupa agad ng pwesto. Pwede kang magsimula sa bahay at gamitin ang Facebook at Messenger. Praktikal din ito na negosyo dahil ang produkto ay mga pagkain. Araw-araw ay kailangan ng tao. Ibig sabihin, palaging may demand. Ang kagandahan sa food reselling business ay pwede kang kumita kahit hindi ikaw ang mismong nagluluto o gumagawa ng produkto. Kailangan mo lang bumili ng pagkain mula sa supplier at ibebenta mo ito sa mas mataas na presyo. Ang mga iilang halimbawa ng pagkain na pwede mong ibenta ay ang frozen siomai, tocino, longganisa, ready-made desserts at iba pa. Kung paano magsimula ay una, kailangan mong pumili ng produkto na madaling ibenta. Ang epektibong paraan sa pagpili ng tamang produkto ay ang magtanong sa iyong mga target customers. Pwede kang mag-post sa Facebook o magtanong sa mga kapitbahay at katrabaho kung ano ang gusto nilang pagkain. Sa ganitong paraan ay mabilis mo lang mabenta ang iyong mga paninda dahil gusto ito ng karamihan. Pangalawa, maghanap ng maaasahang supplier. Pwede kang magtanong sa iyong mga kakilala, mag-search sa Facebook Marketplace o sumali sa mga reseller groups. Siguraduhin na malinis at maayos ang packaging ng produkto dahil nakataya ang pangalan mo bilang reseller. Pangatlo, kwentahin ang presyo at tubo. Halimbawa, kung bibili ka ng siomai na 150 pesos per pack at ibibenta mo ng 185 pesos, may 35 pesos kang tubo sa bawat pack. Kahit maliit ang kita sa simula, mapapalaki mo rin ito paglipas ng panahon kapag marami ka ng regular customers. At pang-apat ay magsimula ka sa maliit. Hindi mo kailangang maglabas agad ng malaking pera. Pwede kang magsimula gamit ang 5,000 pesos. Gamitin mo ito sa pagbili ng mga frozen products para sa packaging, daily allowance at reserve fund. Subukan mo muna ang maliit na inventory. Kapag mabilis maubos, saka ka na magdagdag. Ang food reselling business ay hindi instant yaman, pero para sa mga minimum wage earner na naghahanap ng side business, ito ay realistic at kayang simulan. Hindi mo kailangan maging expert o may malaking kapital. Kailangan mo lang ng tiyaga, diskarte at magandang pakikitungo sa mga tao. Magsimula ka lang sa maliit, maging consistent at tandaan, ang maliit na kita araw-araw
ay pwedeng maging malaking negosyo balang araw. Number 2. Digital Services. Ang digital service ay isang uri ng negosyo na kung saan ay nag-aalok ka ng serbisyo gamit ang iyong skill at internet. Ang kagandahan sa digital service ay maaari mo itong gawin sa bahay, part-time at kahit pagkatapos ng regular mong trabaho. Kung naghahanap ka ngayon ng extra income, ito ang practical na option dahil hindi ito nangangailangan ng malaking kapital. Ang puhunan mo dito ay oras, disiplina at kakayahang matuto. Kung mayroon kang skill sa paggawa ng social media post, pag-i-edit ng video, graphic design, online selling support, data entry o pagiging virtual assistant, nababagay sa iyo ang ganitong uri ng side business. Sa pagsisimula ay meron kang 3 bagay na kailangan gawin. Una, piliin mo kung anong serbisyo ang kaya mong i-offer. Hindi mo kailangan maging eksperto agad. Halimbawa, marunong ka bang gumawa ng maayos na Facebook post? Marunong ka bang mag-edit gamit ang simpleng apps? Mahilig ka bang mag-organize ng files? Doon ka magsimula sa skill na meron ka na. Pangalawa, gumawa ng sample works. Kahit walang kliyente, gumawa ka ng sarili mong project. Halimbawa, gumawa ka ng sample social media post para sa isang imaginary na coffee shop. Ito ang magiging portfolio mo na ipapakita sa mga posibleng kliyente. At pangatlo, maghanap ng clients online. Maaari kang magsimula sa Facebook groups, LinkedIn o freelancing platforms. Mag-post ka na nag-aalok ka ng serbisyo. Huwag mahiyang magsimula sa maliit na presyo habang nag-iipon ka pa ng experience at reviews. Kailangan mo ring matutunan ng iilang skills sa ganitong side business. Hindi mo kailangang pagsabayin ang lahat. Pumili ka lang ng isa at pagbutihin mo. Narito ang ilang skills na may mataas na demand: social media management, graphic design, video editing, data entry, virtual assistance, at online customer support. Kung wala ka pang skill, maraming libreng tutorial sa YouTube. Maglaan ka ng 1 o 2 oras araw-araw para matuto. Ang target market mo naman ay mga small business owners, lalo na yung mga abala at walang oras mag-manage ng social media o admin task, tulad ng mga online sellers, local coffee shops, real estate agents at iba pa. Maraming small business owners sa Pilipinas ang gustong lumago pero kulang sila sa oras. Kaya ito ang dahilan kung bakit merong demand sa digital services. Hindi mo kailangang mag-target ng foreign clients agad. Maaari kang magsimula sa local market kung saan mas madali ang communication. Number 3. Cleaning services. Kung sanay ka na sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at alam mo mismo sa iyong sarili na marunong ka sa ganitong uri ng gawain, pwede mong gamitin ang ganitong skill para dagdagan ang iyong source of income. Marami ang naghahanap ng ganitong serbisyo ngayon dahil karamihan sa mga homeowners ay abala sa kanilang trabaho at pamilya at wala ng sapat na oras para maglinis ng kanilang bahay. Ang cleaning services ay hindi komplikado. Hindi kailangan ng mataas na edukasyon at may tuloy-tuloy na demand dahil lahat ng tao ay gustong malinis ang bahay o opisina. Ang kailangan mo lang ay simpleng tools, tamang diskarte, sipag at maayos na pakikitungo sa mga customers. Kung wala kang malaking puhunan, pwede mo pa rin itong simulan. Ang una mong gawin ay mag-invest sa mga basic equipment tulad ng walis at dustpan, mop at timba, microfiber towel, all-purpose cleaner, gloves at vacuum. Kung may vacuum ka na sa bahay, mas maganda. Pangalawa, gamitin ang sarili mong lakas at oras. Sa simula, ikaw muna ang maglilinis. Hindi mo pa kailangan ng empleyado. Ang puhunan mo ay oras, pagod at sipag. Mas makakatipid ka at mas makukontrol mo ang kalidad ng trabaho. At pangatlo ay mag-alok ka sa iyong mga kakilala. Simulan mo sa kapitbahay, kamag-anak o kaibigan. Sabihin mo na nag-aalok ka ng cleaning service. Maaari kang magbigay ng introductory price para makakuha agad ng unang kliyente. Ang target market mo dito ay mga taong kulang sa oras para maglinis ng kanilang tahanan. Karaniwang halimbawa dito ay mga working couples na walang oras maglinis, mga small office owners at mga OFW na may paupahang property. Pwede mo silang alukin ng general house cleaning, deep cleaning o post-construction cleaning. Mas magandang magsimula ka muna sa residential homes dahil mas madali itong pasukin kaysa malalaking kumpanya. Kung maayos ang serbisyo mo, pwede itong magiging tuloy-tuloy na pagkakikitaan at posibleng maging full-time business balang araw. Number 4. Homemade bread or baking business.
Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig sa tinapay. Umaga pa lang ay naririnig na natin ang mga naglalako ng malunggay pandesal. At tuwing merienda naman, tinapay ang isa sa mahilig nating i-partner sa malamig na inumin. Araw-araw ay marami tayong nakikitang bumibili ng pandesal, loaf bread, ensaymada, banana bread at iba pang uri ng tinapay. At isa lang ang ibig sabihin nito, merong malaking demand ang ganitong uri ng negosyo. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o mamahaling kagamitan sa pag-uumpisa. Sa katunayan, pwede kang magsimula gamit lang ang oven sa bahay at simpleng sangkap. Dahil maliit pa ang puhunan mo, mag-focus ka muna sa malapit na market tulad ng mga kapitbahay, mga katrabaho o mga magulang sa school. Sa produkto naman na ibebenta, magandang magsimula ka sa kung ano ang kaya mong gawin at kung ano ang gusto ng mga tao. Common halimbawa dito ang pandesal, banana bread at cookies. Huwag mo munang damihan ng variety. Mahalagang mag-focus ka sa quality ng iyong produkto at saka ka na magdagdag kapag meron ka ng kinita. Sa pagbibenta naman, magandang gamitin mo ang Facebook. Mag-post ng iyong mga produkto at mag-PM sa iyong mga kaibigan. Bago ka mag-bake ay tumanggap ka muna ng orders. Ang kagandahan sa ganitong paraan ay maiiwasan mo ang pagsasayang ng produkto. Kaya kung mahilig kang mag-bake at naghahanap ka rin ng ekstrang mapagkakitaan, ito ang negosyo na nababagay sa iyo. Bago tayo magtapos, kung marami ka nang natutunan ay huwag kalimutang i-like ang ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at gawin mo na ring parte ng iyong investment ang panunood sa aming videos. Salamat! Number 5. Sari-sari Store. Kailangan nating isama ang sari-sari store sa ating listahan dahil isa ito sa madaling simulan na uri ng negosyo at mataas ang potensyal nito na lumago. Kung handa kang matuto at magsimula gamit ang maliit na puhunan, ang sari-sari store ay maaaring maging unang hakbang mo tungo sa malaking pagbabago ng iyong buhay. Kahit common ito na negosyo, patuloy pa rin itong dumarami at simple lang ang dahilan. Araw-araw, may pangangailangan ng tao. Kung bakit ito magandang negosyo, yun ay una. Ang mga binibenta mo ay basic needs tulad ng bigas, kape, asukal, mantika, sabon, shampoo at load. Mga bagay na kailangan ng tao araw-araw. Kahit may malapit na supermarket, mas pipiliin pa rin ng marami ang tindahan sa kanto dahil mas malapit, pwedeng tingi at mas mabilis bumili. Pangalawa, cash flow araw-araw. Hindi tulad ng ibang negosyo na minsan lang may customer, ang sari-sari store ay may benta mula umaga hanggang gabi. Maliit man ang tubo kada item, malaki ang aabuti nito paglipas ng panahon. Basta marunong ka lang magpaikot ng pera. Pangatlo, kontrolado mo ang iyong oras. Dahil nasa bahay lang ang tindahan, nakakasama mo pa rin ang pamilya mo habang kumikita. Magandang side business ito, lalo na kung may asawa o kapamilya na pwedeng tumulong magbantay. Ang initial capital na kailangan mo ay nakadepende sa laki na gusto mong simulan. Sa halagang 5,000 to 10,000 pesos ay pwede ka nang magbenta ng mga basic items. Kung talagang maliit ang iyong budget, pwede kang magsimula sa 3,000 to 5,000 pesos. Basta piliin mo lang ang mabilis maubos na produkto sa inyong lugar. Ang mahalaga ay umiikot ang puhunan. Sa pagsisimula ay una, mag-survey ka muna sa inyong lugar. Tingnan kung ano ang madalas hinahanap ng iyong mga kapitbahay. Halimbawa kung maraming estudyante, magbenta ka ng tingi-tinging snacks at inumin. Kung maraming nagtatrabaho, magbenta ka ng kape at sigarilyo. Pangalawa, piliin mo ang mga fast-moving items tulad ng instant noodles, kape at asukal, mantika, itlog, sabon at shampoo, toothpaste at load. Dahil nag-uumpisa ka pa, huwag mo munang damihan ng produkto. Piliin mo ang siguradong nabebenta araw-araw. Pangatlo ay maghanap ka ng supplier. Mas malaki ang pwede mong kitain kapag mababa ang bili mo ng iyong mga produkto. Pwede kang mamili sa wholesaler, palengke o malalaking grocery na may promo. Unti-unti, makakahanap ka rin ng direct distributor. At pang-apat ay huwag kang matakot sa kompetisyon. Kung marunong kang magdala ng iyong negosyo, gagawan mo rin ito ng paraan kung paano maka-attract ng maraming customers. Pwede mo itong idaan sa convenience. Kung mas malapit ka sa kanila, kung mas mabait ka sa customer at kung kumpleto ang basic items mo, babalik at babalik sila. Sa maliit na komunidad, mahalaga rin ang tiwala.
Kapag kilala ka at maayos kang makitungo sa mga tao, mas pipiliin ka nila kaysa ibang tindahan. Minsan, hindi lang presyo ang labanan, kundi relasyon din sa mga customer. Ang sari-sari store ay subok na negosyo ng karamihan. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Ang mahalaga ay magsimula ka. Unti-unti, habang umiikot ang puhunan at lumalago ang tiwala ng mga customer, lalaki rin ang iyong tindahan at pati na rin ang iyong kita. At yan ang 5 negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan. Sa 5 negosyo na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan at balak mo ring simulan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.